8:16 na umaga dito sa Special on Saturday. Kami pa rin po ang inyong kasama ngayong Sabado ng umaga sa ngalan ni Dr. Cesar Chavez. Ito po si Nicole Lopez Poyawan. Ako naman po si Julius Leonen. Patuloy pa rin po tayo napapakinggan sa 18 relay stations ng DZRH at napapanood sa DZRH News Television at sa DZRH multimedia platforms, lalo na ang Facebook at YouTube. At ako pa rin po si Jay Vera Cruz. Kasama natin ngayon si Yusek Faye ng DICT, no? Formal nating ipakilala ang ating bisita ngayong araw, si DICT Undersecretary for Special Concerns, Yusek Faye Desagon. Ma'am, magandang umaga po. Welcome po sa DZRH. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello everyone. Good morning, ma'am. Before we go into the specifics po sa mga programa and mga ginagawa ngayon ng DICT, please educate us and yung ating mga tagapakinig ngayong umaga. Ano ho ba ang mandato ng DICT? Thank you very much, Ma'am Nicole, sa question. Alam ko po maraming nagtataka kung ano ba talaga ginagawa ng DICT kasi medyo bago kaming ahensya, no? Na-form lang po ang DICT mga 2017. Ngayon po, ang unang-unang mandato talaga ng DICT is to make sure na lahat ng Pilipino ay may form of communication. Konektado tayong lahat. Pangalawa po is to ensure na digitalize, automated ang mga proseso natin sa gobyerno, pati yung pagpa-file nyo ng registration nyo sa barangay hall, mga ganyan. Goal po natin yan na ma-digitalize lahat para po mas mabilis ang proseso tsaka mawala po yung mga middleman. Yung maging mas diretso ang pagtatransact nyo sa gobyerno na wala ng lagay-lagay. Yan po ang isang goal nun. Of course, and the third is ang cybersecurity ng gobyerno at ng Pilipinas. So, we continuously work with all the other security sectors also to make sure na ang cyberspace po natin and ang online presence natin and ang digital presence natin ay safe. Yun po. Ma'am, you mentioned connection and cybersecurity. So ngayon, nasa digital era na tayo, isang bagong environment online, may bagong mundo online. So ano po yung ginagawa ng DICT? Dahil sobrang parang nagkaroon ng absolute freedom online gawa nitong sobrang lawak nitong social media. Ano yung mga ginagawa ng DICT to combat yung mga crimes online and yung mga pornographic material and so on? Thank you. So thank you for that question, no. So isa sa ating attached agencies actually is ang CICC or ang Cybercrime Investigation Coordinating Council. Pinamumunuan po yan ng isang executive director natin, isang USEC natin, si USEC Aboy. Ang goal po ng CICC is doon po kayo pwedeng mag-report ng mga abuses online. Everything from scams to may nagfe-fake news sa inyo, may nag-deepfake sa inyo sa online. Magpa-plug na rin po ako. Yes po. Pwede po kayong mag-text sa 1326 or mag-email sa 1326@dict.gov.ph para po mag-report ng iba't ibang klaseng mga online abuse. Isa po sa mga inilunsad rin ni Secretary Henry Aguda nung nag-umpisa po siya last year sa ahensya is yung good vibe sa internet. Ang gusto po natin kasi ay isang malinis na online space, safe for everyone, especially for our children. A few weeks ago, nakipag-usap po tayo sa 3 major social media platforms. Kasi lahat tayo, may social media tayo, lahat tayo. Yes po. Doon tayo parang kalahati ng buhay natin nandun Filipinos spend at least 8 to 9 hours of their lives online. So nakipag-usap po tayo sa kanila kasi nga medyo nalaganap na yung mga harmful content like nasabi nyo nga po, pornography, online sexual abuse and exploitation of children, financial scams, tapos yung mga nagdi-deepfake ng mga mukha ng ibang tao, lalo na ng mga influential people, whether politicians or businessmen. Kinausap po natin isa-isa si Meta, si Google, for YouTube, tsaka po si TikTok na rin po. Yes. And nag-commit po sila na yung 3 bagay na yon talagang aalisin nila sa platform nila. Now, of course, ngayon, wait and see tayo kung tutuparin nila. But we're in the works na po para
magkaroon ng isang formal na kasalutan with them na alisin po ito. And hindi, kasi po ngayon din ang age ng AI. Di ba? Yun ang isa Yes. sa... Ito talaga, kaya medyo ibang klase rin yung mandato, direction sa amin ni Presidente. Because AI is here. Yes. AI is a tool, is a reality for all of us. And Ang- bago po eh. Oo. Ang ano niyan is, natututo si AI kung anong sinasabi natin online. So, kung ano yung disposition ni AI, galing yun sa pinag-uusapan natin Collective online. disposition Yes. ng... Kung mababait tayo online, mabait din si AI. Kung mga salbahe tayo online, magiging Malamang sa salbahe malamang. si AI. 'Di ba? Ang problema diyan, yung mga kabataan, mga lalaking mga anak natin, lalo na si Sek, number one concern niya yan, kaya advocacy niya to eh. He has 2 young girls. So, alam niya, nalalaki yung 2 anak niya in the age of AI. At ang kakausapin ng anak niya, si AI. Baka kung ano ituro nun, di ba? Yes. So, gusto natin malinis ang internet. Kaya, grabe yung advocacy namin for that. Yusek, matawid lang ako doon sa crackdown ng DICT kasi there's a very prominent messaging app na nagiging parang middleman na siya. Kasi dati yung mga old days merong middleman na physical. Yun kumbaga yun pwede mong hulihin. Yes. Ang nangyayari ngayon, from the client to the service provider, diretso na through the messaging app. So, ano po ba ang... Kasi parang two willing parties Correct. na nagko-convene lang through a certain messaging app. Ano ho ang mga crackdown or ginagawa natin sa DICT to lessen or prevent yung mga ganitong Yes. scenarios? So, sir, ang nangyari dyan is, na-mention yan ni Sek sa isang interview rin, sa isang live interview na kailangan nating tignan ang mga messaging apps na nagiging tool for pornography, for illegal online gambling. Kasi nagmamigrate sila mula sa online, sa internet. Parang direkta na nga, like what you said. So, ang nangyari po, katulad po nung nangyari dun sa kay Grok. Yes, kay Grok. Si Telegram mismo ang nag-reach out sa amin. Ah. Actually, yesterday lang po yun nangyari. Nag-reach out po si Telegram at nagkaroon po sila ng conference with Secretary. And nagkaroon po sila ng mga ways forward on how to eliminate. Kasi malaki po silang plataforma Meron po silang resources na para to scour, mag-survey sa sarili nilang platform to make sure yung mga ganitong klaseng mga accounts, ganitong klaseng groups yan Yes. Groups yan ganitong klaseng groups, pwede nilang makita at sugpuin sa sarili nila muna. Kasi hanggang ngayon po, wala naman po tayong batas. For us, ang meron tayong batas is we can only really go into someone's personal account or number, ganyan. Kung meron po tayong warrant. Warrant, yes. Oo. So, pero isa-isa kasi yun So, kung may magre-report lang, ang gusto natin, kayo na mag-police ng sarili Yes. nyo. Alam nyo namang mali yan. And nag-a-agree naman po sila. Mali yun. Mali na doon ka magpo-proliferate. Tsaka hindi mo alam kung anong klaseng abuse yung nangyayari sa ganyan, mga ganyang grupo. Tsaka lalo na yung online illegal gambling. Kasi nangyayari, pag nagte-take down kami, nakapag-take down kami ng illegal online gambling sites pag may nagre-report. So, bawat ma-report niyan, nakipag-coordinate kami kay PAGCOR, ganyan, ine-ensure namin, tama ba? Nandun ba ito sa illegal list nyo? Tina-take down po yan ng NTC at ng CICC. Kaso lang, ang ginagawa, pupunta sila sa messaging app, text nila lahat ng players nila. Lipat tayo dito, ito na po yung Nalipat ng bagong site platform. natin. So, ang bilis nilang gumawa ng bagong site. Hindi siya sustainable, kumbaga. So, kailangan po talaga, yan yung tinatawag na, magtulungan po tayo. Kaya tinatawag ni Secretary na digital bayanihan. Lahat po ng ginagawa natin dito ngayon, kailangan nating masugpo yan, kailangan nating makonekta lahat ng tao.
dapat tulong-tulong po tayo. Ma'am, the way ng pagkakakwento nyo, parang very challenging itong era na to para sa DICT. So how do you cope up? Lalo na ang yung AI mas mabilis pa sa kabayo. Kumbaga, Parang everyday. Kakasimula lang nila tapos yung advancement talagang Ang dami na ring bilis. Tsaka AI platforms. dagdag ko lang po, no? Kasi this will also be an issue for some groups regarding freedom of expression. Yes. Kasi matatamaan talaga ito. Pero where do we draw the line? So, magandang tanong po. Kami po sa CICC, we believe in the process of policy making, which means we hear all sides. We consult all our stakeholders, both in private and in the public sector, to understand po how we can balance all interests. Hindi, we want to protect the freedom of expression, but there's also a responsibility towards it. Kayo po as journalists, meron po kayong code of ethics. Sa paggamit rin po ng AI, marami na rin pong naitala na international documents, international agreements on the use and governance of AI. Ang ASEAN po, actually meron silang ethics on AI, governance of AI. Tinatry po nating sundin yun. Actually kami po, we're trying to issue AI ethical use in government. Isa po itong proposed namin na joint memorandum circular with the CSC, the Civil Service Commission, para po maging parang mandate to all government offices. Kasi po, kami, pinopromote po talaga namin ang use ng AI kasi nakakadali po siya sa trabaho natin, ganyan. Pero yung ethical use po, medyo kakaiba siya. We need to, as you said, we need to draw the line somewhere because free speech does not mean freedom to do anything you want. It means na meron ka ring responsibilidad. Kung may bibigkas ka sa publiko, may responsibilidad ka pa rin na panagutan ko ano yung sinabi mo, di ba? So, kayo, you journalists po, you take all sides, when you report a matter and you put your name there because it shows the integrity of your reporting. So, parang ganyan din po ang ginagawa natin with the use of AI, with ethical use of AI. Isa po sa pinopropose namin is when, for example, you use generative AI or yung ginagamit ng AI para gumagawa ng mga images, mga ganyan. Kasi ilalagay natin online. Dapat ilagay natin doon na this was generated by AI. O para tsaka pag gumamit ka siguro ng mukha ng ibang tao, may permission ka ba na gamitin yung mukha ng taong yun? So, mga ganyan pong bagay yung ine-explore po natin. Ma'am, 1 minute bago tayo mag-commercial break, dahil nabanggit niyo po yung ethical use ng AI, government is one sector and another is education. Yes. So, ang DepEd po ba patuloy na nakikipag-usap sa inyo? Kasi rampant na yung paggamit ng AI sa school. So, ano po yung mga talks ninyo sa DepEd, if you can share some, regarding use of AI? Actually po, ang DepEd po ay may sariling Center of Excellence for AI Education and Research na. Tuloy-tuloy po ang usapan natin kasi po si Secretary Henry naman po tsaka si Secretary Sunny Angara, they work closely together on many things, pati connectivity ng mga schools, nag-uusap sila. Kami po, ginagabayan po namin rin ang DepEd kung ano po yung mga tamang mga tools na gagamitin. And meron din po kaming pinopropose usually when it comes to connectivity rin kasi kami nagbibigay sa mga schools. We make sure na may mga naka-block na sites, may mga naka-block na mga tools online kasi hindi siya appropriate for children. Okay, Yusek, matanong lang po, nabanggit po natin kasi kanina yung Telegram and banggitin ko na rin po yung isang messaging app tulad ng Signal. Is DICT still leaning on restricting or wag naman siguro yung term na ban, no? With the development po na nag-reach out na ang Telegram sa DICT, ano na po ang stance ng DICT sa issue na ito? Okay. So, hindi po sa ngayon, hindi itutuloy. Kasi nga, nakapag-cooperate naman yung messaging app with the DICT. In fact, sila po mismo nag-reach out the moment that they heard that we're exploring the idea.
Ngayon po, ang promise nila is they're going to have nagkaroon sila ng kasunduan with Secretary. Magkakaroon sila ng 24/7 help desk response. Magkakaroon sila ng regular reporting ng takedown sa DICT. Tapos magkakaroon ng mahigpit sila na, hindi mahigpit, zero tolerance for dun sa online sexual abuse and exploitation of children. So, at least yon isang magandang umpisa yon sa conversation with the messaging applications. And we believe that they are on the same page as us. They also don't want this kind of evil on their platforms. Bale, bukod sa DICT Central, CICC will be directly coordinating with Telegram na po sa issue na ito. Yes, kasama po natin ang CICC sa mga ganitong klaseng activities, lalo na sa mga cybercrime activities. We rely on CICC to make sure, to receive the reports and to investigate. I know yesterday pa lang po itong development na to, pero may mga stats na po ba tayo from yesterday kung may mga bagong takedown, bagong reports? Dapat mag-report na sila agad. Okay, yan. Dapat Telegram. mag-report sila agad. Mag-report Kay kayo. Secretary. Si Secretary medyo intense. Hindi na nga natutulog yan eh. So, iniintay ni Secretary ang report ng message. Yusek, balikan ko lang yung digital bayanihan na program ni Sec Aguda. Nabanggit mo kanina na isa sa programa ng DICT is to remove the middlemen pagdating dito sa mga government transactions. Dito sa Metro Manila, I know 2 or 3 LGUs na online na yung pag-process ng mga permits and any other government services. Right. That is all in well, pero paano ho yung mga baryo makakapag-adapt sa ganitong platform if wala silang stable na internet? Ano ho ba? Nasaan na ho ba tayo pagdating sa DICT sa programa ni Sec Aguda doon sa digital bayanihan? Ang ating programa talaga, like I said, ang unang mandato talaga ng DICT is to make sure everyone is connected. Actually, ang utos ni Presidente talaga is that no Filipino should be left offline. Paano namin ginagawa yan? Meron tayong free public internet access program. Mas kilala yata siya doon sa free Wi-Fi program na tinatawag natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ginagawa natin, for now, ang actually focus, batay na rin sa utos ni Presidente, is to make sure lahat ng schools, DepEd schools ay connected. Kasi primarily ang concern natin is people are connected through education. But even before that mandate or even before that directive, nagpupunta na po talaga tayo sa mga GIDA areas or yung mga geographically isolated and disadvantaged areas all around the Philippines para magkabit ng internet. Anong internet to? Physical, satellite. So depende po 'yan doon sa lokasyon. Kasi halimbawa kung nasa tuktok kayo ng bundok, pinakamabilis na paraan is maglagay tayo ng LEO o yung mga satellite low orbit satellites. Pinakamabilis yun. Pero the best, syempre, ang gusto namin is nakakable yan, naka-fiber. Unti-unti po natin yan nagagawa. Actually, meron tayo ng National Backbone Project na actually from north to south, iko-connecta natin ng sariling fiber backbone ng government. Ang goal natin is to make sure that government offices, at the very least, have free internet. Hindi na tayo magbabayad, hindi na tayo magsasubscribe sa iba. And naka-fiberize yun. Right now, we're trying to roll out phase 4 and 5 na sa Mindanao. Kasi nag-umpisa siya sa Norte, tapos nag-launch na tayo sa Tacloban, tapos ngayon naman, this next couple of years will be rolling out yung 4 and 5, phases 4 and 5 sa Mindanao naman. So, actually, sobrang favorite ko na program to kasi there's really no point in talking about
digitalization or going online, Mm-mm. if wala ka namang connection, if wala kang internet, diba? There's no point. Although we have the ELGU, like yung na-mention mo, yun yung programa natin na para makapag-register ka ng mas mabilis. Kahit nasa bahay ka, makapag-file ka Kahit ng business nag-drive permit. ka, pwede ka magbayad. Oo, ng pwede ka magbayad ng business permit mo sa LGU mo. Wala po tayong pag-usapan na ganyan kung di naman kayo connectado. So, ako ang favorite ko na na-witness ko na effect ng pagdadala ng internet sa far-flung areas is yung binisita po namin ang Batanes. Yes. Last year po, isa yan sa unang probinsya na napuntahan natin. Doon po, ang mga barangay hall ang naging parang internet service provider. Kasi doon nakalagay yung mga Starlink eh. Doon ang may connection na. Doon may nakalagay na free Wi-Fi program. So, mga bata, minsan, doon na rin sila, pag mag-homework sila, magre-research sila, lalapit lang sila ng konti doon sa barangay hall. Ko-connect lang. Ko-connect lang sila. O doon sila sa plaza, doon sila nag-connect. Another thing is, dahil nga meron tayong mga programa doon, yung mga parang Tech for Ed programs natin. Ang mga Ivatan kasi, mga taga-Batanes, naturally migratory sila. Kasi hindi po sila, wala naman po masyadong gagawin sa Batanes eh. Kundi mga isda kayo or magtrabaho kayo sa gobyerno. Ngayon, yung mga Ivatan na nakapag-establish dito sa Maynila o sa ibang parte ng mundo na ng business nila or ng jobs nila, bumabalik na sila. Kasi pwede na silang magtrabaho from Batanes. Kasi may Batanes. connectivity na eh. So some of them, parang they're going back. And they want that way of life, the Yes. island living. So chill ang mga Ivatan eh. So bumabalik na unti-unti ang mga Ivatan kasi kaya na nilang mag-run ng business nila from the island. Yusek, you mentioned, magsisimula na kayo sa Mindanao. So, can we say na natapos na natin yung Luzon, Visayas dito sa project So na yung to? fiber po, yung backbone, Yes. nakalagay na po hanggang Tacloban. Ang ginagawa na lang po natin dyan is yung mga sangay niya, yung middle mile tsaka last mile. Yung last mile yun yung kukonekta na doon mismo sa office. Unti-unti po nating lina-launch yan kasi po medyo mahal po yan. Yung capital na kailangan nating ilagay. So hello po, DBM. Hello po, DBM. Nananawagan po kami. Kasi po, actually, isa po sa pinakamaliit na budget. Ang budget po ng DICT. So, nananawagan po kami. Baka naman po pwede, madagdagan this year. Para po medyo mas mapabilis yung pag-roll out ng fiber na. Yes. And if I may add, Yusek, no, ano po yung mga instructions ni BBM? Lalo na he's pushing for digitization talaga eh. Ano po yung mga ginagawa pa ng DICT para mapabilis itong pag-implement ng digitization tulad ng Backbone Project? And ano pa po yung iba? Okay. Ang isa pa pong ginagawa, besides the actual physical connectivity, ang isa po natin ginagawa is train po natin ang mga tao. We do capacity building. Not just for our government workers, but for our communities. So, ang DICT po is meron ring tinatawag na Digital Transformation Centers, dating tinatawag na Tech for Ed. Marami po tayong maliliit or minsan malalaki na center all over the Philippines na doon po tayo nagbibigay ng ICT trainings. Everything from the basic ICT literacy, kung paano gumamit ng computer, how to go online, how to communicate through Facebook or ganyan sa mga kamag-anak nila. Ginagawa po natin yan. And then, up to the advanced na, pati coding. Ngayon po, pati AI training. Nag-roll out na rin po kami. Unti-unti po naming, thank you naman po sa DBM, tsaka po sa Kongreso last year. Nadagdagan po yung budget natin para magtayo ng mga digital transformation centers all over the Philippines. Para po, ma-ready naman po ang mga kababayan natin na gumamit ng internet. Ma'am, tama po kayo kasi hindi naman enough na naglalagay ka lang ng kable. And that yung mga tao dapat digitally competitive, technically competitive din. Yung responsible use then of the internet. Speaking of responsible use, Yusek, question. Pagkatapos ng digitalization, susunod yung responsible use
of social media. Yes. Kasi lalo na doon siguro sa mga bagong connecta lang sa mga internet. Opo. Tapos bagong create lang ng mga social media. Ano po yung mga hakbang natin para maiwasan yung mga fake news? Kasi syempre, bago sa kanilang internet, malay ba nila kung ano yung mga authorized or yung mga legitimate na sites? Lalo yung malalayo. Lalo na yung mga malalayo, di ba? Yeah. Ano yung dagdag information natin para sa kanila? Well, kami po, nagtatry po kaming linisin nga ang internet. We invite everyone to report if they find anything untoward or fake. Pwede po kayo mag-report sa DICT. Again, 1326 at dict.gov.ph, or pwede po kayo mag-dial 1326. Mag-text lang po kayo. Isa po yan, report isa-isa, but as I mentioned earlier po, tutulungan rin nga po kami mismo dun sa mga platforms na sila na mismo ang mag-self-regulate. We are also lobbying for legislation. Kasi sinasabi nitong mga plataforma na to na wala naman kayong specific na law eh. Although for us, pero gumagawa po kami ng specific na law ngayon na sinusuportahan po namin to eradicate fake news online or eradicate online abuse. Isa po yan sa kinoconsider po namin na maging priority measure for this year. Actually, may mga nag-file na po sa Kongreso tsaka sa Senate ng mga ganyan. I think sa Senate may nag-file on anti-deepfake. Also in the House, merong nag-file na rin po na dapat daw magkaroon tayo ng jurisdiction doon sa mga platforms na to kasi para mas maging accountable sila pagdating dito. And pwede natin sila habulin na pag may mali kayong nagawa or may maling lumabas dyan sa platform ninyo, may salbahing lumabas dyan, pwede namin kayong gawing liable also. Yusek, the way ng kwento nyo, mahaba-habang laban pa ito kasi I fake know, news right? is not just kasi I know, ngayon ang right? fake news is just the text. Nang expand na siya, binanggit ni Yusek kanina, deepfake, AI, and palala Ang ng lala, palala. meron ako nakitang isang post parang heavily edited na Oh. photo na ang daming naniniwala. Ang daming naniniwala. Hindi, may mga ilang bibiktima nga dyan eh. Opo. Ano po ba itong blockchain? Kasi bago ito sa pandinig ng marami nating kababayan, sa mga kabubukas lang ng TV, kabubukas lang ng radyo, ano po itong blockchain na isinusulong ng DICT and paano ito makakatulong sa transparency ng budget process? Thank you for that question. So, ang blockchain is a tool to make sure that information or data, kung ano man yung gusto mong proteksyonan, is hindi siya mababago or kung may mag-attempt man magbago, makikita mo kung sino nagbago sa Pag may kanya. nag-alter. Pag may nag-alter. So, nagkaroon po ng direktiba si Pangulo na we need to increase the transparency of the budget process. And, of course, make our citizens, kumbaga, make sure na magkaroon ng confidence ang ating mga mamamayan sa budget process. Kasi alam mo naman kung anong nangyayari sa atin ngayon. Yes, ayun nga po eh. Issue. Napaka-timely nga po nitong blockchain na Yun nga. topic eh. So ngayon, nakipagtulungan po tayo sa DBM na to make sure that at least yung budget process natin is naka-blockchain. Meaning, from the time na dinidiscuss yung budget natin, or from the GAA, makikita nyo paano siya ginagastos. 'Di ba? So, kung ano man yung lumabas na amount for a certain project, makikita ko kung sino naglabas ng amount, sino nag-approve, sino ganyan, kanino napunta, hanggang yung resibo doon sa contractor. So may accountability. May accountability. And wala nang pwedeng magbago nun. And kung may mag-attempt magbago, magre-register kung sino yung nagbago na kahit anong impormasyon doon. And the important thing there is that it's public. Yes. That ayun. people will see it. And people can use it to study the process, to make their own analysis. Yun po yung gusto sana nating mangyari. And yun na yung ginagawa natin ngayon. And I think nagkaroon rin po tayo ng bill on, or tinatawag nilang kadena bill, na gusto nila from the inception
kumbaga from the NEP, the National Expenditure Program na ginagawa ng DBM, mula doon pa lang i-blockchain na natin. Right now po kasi, since wala pang batas, ang meron lang kaming abilidad is to blockchain from kung ano na yung Pag na-issue, nabasa yung GAA na Okay. tinatawag natin. So yun po, at least makikita ng mga tao kung paano ginagastos and kung sino yung gumastos and kanino napunta. Publicly po. Bale ma'am, for now, ginagawa yung blockchain pero limited pa lang. Limited pa lang. Dahil wala Oo, pang oo. batas. Yes. Okay. Ang Pilipinas po, ibang topic lang po tayo. Yusek, ang Pilipinas po ay mag-host ng ASEAN 2026 Summit at kasama dito ang ASEAN AI Summit. So ano po ang mga aasahan natin dito ngayong taon? Okay, so ang ASEAN AI Summit ay mangyayari sa September sa Clark. Ang ating economic deliverable sa ASEAN, ayon na rin sa directive ni Presidente from last year, is gawin nating AI-powered ang mga MSMEs natin or ang mga micro, small, and medium-sized enterprise ng Pilipinas. Meaning, gamitin nyo na ang AI. Ituturo namin sa inyo kung paano kayo mas makakapag-scale up, paano nyo mas magiging efficient yung mga negosyo ninyo. Bakit? MSME ang focus kasi 99% halos ng businesses natin sa Pilipinas ay MSME. Yan ang nagda-drive ng ating economy. Yan ang nagpapaikot ng pera natin. Essentially, you're teaching the entire Philippine economy. Correct. So, to use it as a tool to make sure that they're more productive and maging sustainable yun for them. And hindi lang yan sa Pilipinas, sa buong ASEAN, it's like 95% of ASEAN businesses are MSMEs. So, kaya inapprove nga yan agad ng ASEAN Digital Ministers na nangyari. Nagkaroon kami ng conference nung January. Inapprove nila agad yan. Kasi nga, it makes so much sense na ang i-empower mo is yung mga MSMEs. So, dito sa AI Summit na to, ipapakita natin sa kanila kung kanino sila pwede makapag-partner na mga private sector na mga providers. Papakita rin namin sa kanila kung ano yung pwede na nilang gawin sa AI mag-isa nila. Magkakaroon tayo ng mga testimonials from other success stories, ganyan. Tapos, and then meron rin tayong mga policy discussions dun sa summit. Let's try to make it more parang may imagine ng isang ordinary business owner. Kunwari, isa akong coffee shop owner. How will AI siguro sa sa policy niyo po makakatulong sa aking negosyo? Okay. Siguro magbibigay ako ng example kasi we need to walk the talk, 'di ba? So, you can make an analogy. Sa amin po sa DICT dati, sa amin po kasi yung pagre-register ng mga PEMEDES, yung mga courier. Yung mga sa Lazada, ganyan, Grab, ganyan. Yung nagde-deliver sa atin. Yung proseso na yan na mag-a-apply kasi marami ring mga maliliit na operators na nagre-register sa amin. Dati, as of last year, pag mag-register ka, it takes us 5 months to review your registration, your application, before ma-approve. Pati yung mga riders nila. Ngayon po, 5 days na lang. Bakit? Kasi gumamit po kami ng AI agent para mas mabilis yung pag-review ng applications. Ng documents. Isasubmit na lang nila online, i-run ni AI. So in 5 days, ma-verify namin lahat-lahat ng mga gamit, mga sinubmit nila. And ma-approve namin agad. So for a business, that's something that you can do also. Pagre-review ng dokumento mo, pagre-review ng financials mo. You can direct an agent para ikaw as a business owner, maliit na business mo nga imbis na mag-isip ka ng how to expand your business, makipag-usap sa mga ibang clients mo, hindi mo na iisipin yung mga maliliit na financial stuff na you need to review. You can create an AI agent to review those things. Para ikaw, higher order things na lang yung pag-iisipan mo. Yung question lang dyan, no, if we were to put AI as an independent reviewer, meron ba tayong acceptable margin of error or do we sometimes do random sampling kung tama ba yung reviews ni AI? Kasi if we were to provide it wholly to AI, paano kung magkaroon ng what's the accountability po ng agency? Kami po, sir, hindi naman namin nire-rely lahat.
kailangan pa rin ng tao. Kailangan pa rin matalino ka. Yes, mas Hindi matalino. naman artificial intelligence, siya yung intelligent. Yung tao pa rin yung intelligent. So kaya nga, sinasabi namin, hindi ibig sabihin na may AI, hindi na kailangan ng human intervention. Mas lalo nga kailangan. Mas lalo nga dapat nag-iisip tayo. Mas Kasi you advanced. need to review. You need to review whether AI is doing the right thing. It's just a tool. It's just a tool to help you work. At the end of the day, ikaw pa rin yung boss. So kami po, ganun naman po kami. Pag may rinarun po kami kay AI, nire-review pa rin po ng ahensya before we publish it or before we use it. Yusek, wala na po tayong oras. Siguro, last question na po on my end. I understand busy ang DICT given itong mabilis na pagbabago ng AI and sobrang bilis and marami pang related matters and malapit na rin ang ASEAN Summit for AI. I think that is September and preparation mahaba and ilang buwan I'm sure busy kayo. Siguro po last na po, mensahe nyo po sa ating mga kababayan and ano ang assurance ng DICT sa kanila para maproteksyonan sila sa online world? Okay. So, mga kababayan, nandito po ang DICT para siguraduhin na konektado kayo, unang-una. Kung meron po kayong problema sa signal ninyo, paki-report din po sa 1326. Meron po kaming offline bantay signal. Pangalawa po, the way we're trying to ensure that everyone is safe online is we're continuing this awareness campaign. No? And also, tuloy-tuloy po ang pakipag-coordinate namin sa mga iba't ibang plataforma. We also encourage everyone to rely on journalists, like real journalists, when you're trying to look for reliable news. Isa po yan. Online naman po kayo lahat. So, pangatlo po, wag po kayo mag-atubili na mag-feedback sa amin. Wala po kami, hindi makapal po ang mga balat namin. Sa dami rin po ng trabaho namin, gusto lang po namin na makapagserbisyo ng maayos. Alam po namin hindi namin alam ang lahat. So kung meron po kayong mga i-offer na other corrections or solutions, bukas po ang aming tanggapan para sa mga suggestion ninyo. And we look forward to serving you better. With that, Yusek Faye Desagon, maraming salamat po Thank you sa po. inyong oras. Thank you for joining us this morning. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you, sirs. At